Mauuso na sa darating na 2026 yung mga Air version ng mga phones na bago kasi ano na yan parang magiging trend na siya dahil gusto ng maraming tao sa ngayon ng manipis na phone kahit na medyo compromise yung battery performance saka yung performance overall. At isa na sa mga nanguna dyan ay itong Red Magic. So nandito sa atin yung Red Magic 10 Air. Yung weight nito ay 205 grams na lang compared dun sa 10 Pro na 229 grams. So, nasa 10% yung ibinawas sa bigat ng phone. So, mas komportable siyang gamitin. Tapos, meron ng ingress protection etong 10 Air. Kasi nga, wala tayong built-in fan dito. So, hindi nangangailangan ng butas or ng mga vents dito sa gilid. Hindi kagaya ng 10 Pro. So, kung sakali na matalsikan ng tubig, habang nasa labas tayo umulan, o kaya nasa isang maalikabok na environment tayo, wala po tayo magiging problem kasi nga meron siyang ingress protection. At ulitin ko na naman, huwag niyo ilulubog to sa tubig, huwag niyo sasama sa swimming, papasukin pa rin. Ice X pa rin. Kagaya dun sa 10 Pro, Ice X cooling system pa rin. Pero yung vapor chamber nito sa likod ay mas maliit compared sa 10 Pro. Pero sakop pa rin naman yung chipset tsaka yung ilang part ng kanyang battery. Mga ganyan siguro. Ayan. Hindi kagaya dun sa 10 Pro. Ang laki talaga nung sakop ng vapor chamber nun. Magic key. Ayan. Kulay red na button. Hindi kagaya sa 10 Pro na switch. Hindi button, na switch. Pero ang kagandahan nito, pwede mo siyang ma-customize. Ayan. Kapag tinignan ninyo dito sa settings, pwede kayo mamili ng iba pang action na pwedeng gawin ng Magic Key kapag nilong press ninyo. Sabi ng Red Magic, ito daw, Red Magic 10 Air ay makakatanggap ng 3 major Android upgrades. So kung Android 15 po ito ngayon, aabot to ng Android 18. Which is good news. Kasi usually, yan ang isa sa mga malaking compromise sa mga gaming phones sa ngayon. At sana, sa mga susunod na software updates na matatanggap nitong Red Magic 10 Air, ma-improve nila yung battery performance. Kasi sa totoo lang, disappointing para sa akin disappointing yung battery performance ng phone na to. Doon sa 10 Pro, mahigit 7,000 mAh yung capacity. Pero dahil Air nga, itong Red Magic 10 Air, at para mas magaan, binawasan nila. Naging 6,000 mAh na lang. At dahil dyan, syempre, mabawasan din yung screen on time natin. Flat, guys. Flat na 10 hours yung nakuha natin. At dahil yan, sa powerful na chipset at bawas na battery capacity. So sana, ma-improve yun sa mga susunod na software update. Pero okay guys, ano masasabi nga dito sa Red Magic 10 Air? Dapat bang ituloy na Red Magic yung trend na to sa mga phone nila? Comment kayo dyan.